Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw upang manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan, and we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live and YouTube ng DZS at ganun din sa 702 DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo kay Lord sa maiksing panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri kami sa inyo, Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, at kayo ang aming Ama, Amang walang hanggan. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa amin. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon, ang buhay ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Alam namin na hindi po kayo nagpapabaya. Nananampalataya kami, Panginoon, natutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan according to your perfect will sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ang pagpapala po ninyo ay maranasan ng bawat kaagapay namin. Kayo po, O Diyos, ang maging sentro ng bawat tahanan sa mga oras pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, maging itong aming buhay, Panginoon. Anuman ang aming gagawin, naway magbigay lagi ito ng kapurihan sa inyong pangalan. Binabalik namin sa iyo ang pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung hindi man natin mabasa lahat, kaagapay, naniniwala po ako na ang pagtugon ng Diyos ay laging napapanahon at umasa rin po kayo na sa amin pong personal prayer and devotion ay maisasama po namin ang inyong mga listahan ng panalangin. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon ang inyong mga panalangin kahilingan, magpasalamat po tayo, padala nyo po ang inyong mensahe sa amin upang sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. Sa umagang ito, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo ako kaagapay. At ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay kung paano galawan ang magandang laban o the good fight. Sabi sa mga Hebreo, Kabanatang 3, sa mga talatang 17 hanggang 19, at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon?
Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niyang ng kanyang sabihing hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. At sa Kabanatang 4, talatang 1, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sa araw na ito, kaagapay, talakayin natin ang isang bagay na tila bagang nararanasan ng marami. Ito ay ang salitang takot. Sa English, fear. Fear that you are not restful. Fear that you are not peaceful. Ang tanong na kailangan nating sagutin, kaagapay, ay ikaw ba ay nakakaranas ng kapahingaan sa mga oras na ito? Maaring hindi pa tapos ang problema mo, nandyan pa rin ang kabigatan, nakikita mo, nararamdaman mo at nararanasan mo. Subalit ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa mga oras na ito, maaari bang pumayapa ka? Anak, nais kong makapagpahinga ka sapagkat ang takot ay pansamantala lamang. Sa mga Hebreo Kabanatang 4, sa mga talatang 1-3, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din nila o napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kaniyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingaang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawing mula ng likhain ang sanlibutan. Katulad po ng 12 espiya sa pagpasok sa lupang pangako, kaagapay, maraming tao ang hindi naniwala kay Josue at Caleb. Ibig sabihin, maraming mga tao ang hindi makasabay. Kaya kahit anong gawin mong magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos, hindi nila tanggap at hindi nila maunawaan. May isang kabataan na lumapit sa akin. Ang sabi niya, Pastor, may pinapayuhan po ako pero ang hirap kausap. Parang sarado naman ang isip at puso, parang nananadya. Ito ang sagot ng Biblia. Mga Hebreo Kabanatang 4, talatang 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ang madalas ngang expression o biro ng mga kabataan, ayaw mo, edi wag mo. Kaya nasa iyo kung ano ang gusto mong piliin sa buhay mo. Gusto mo ng kapahingaan, manampalataya ka. Gusto mo ng kabigatan, di wag ka manampalataya. Kaagapay, sa biyaya ng Panginoon, ito ay libre. Kalayaang magpahinga, ang gagawin mo na lang ay manampalataya. Ang problema sa tao, hindi kayang unahin ang Diyos sa buhay niya. At ang nakalulungkot, mas pinaghahandaan ng tao yung appointment niya sa iba kaysa sa appointment niya sa Diyos. Kaya hirap kang makasabay at ang nakalulungkot, hindi ka mapayapa. Ngayon, papaano ba talaga ang pumasok sa kapahingaan? Manampalataya ka lang, kaagapay. Kapag sinabi ng Diyos na magaling ka na, manampalataya kang magaling ka na. Subalit ang sasabihin ng dyablo, syempre hindi ka pa magaling, may sakit ka pa. Kailangan mong ipaglaban ito. Kaagapay, panampalatayanan mo ang mga bagay na hindi nakikita, wag lang yung mga nakikita.
Maniwala ka sa pangwalang hanggan. Huwag lang ang mga pansamantala lamang dito sa mundo. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag sa salita ng mandaraya o ng kaaway. Parang ganito kaagapay. Inihanda na lahat ng Diyos para sa iyo. Ito ay katulad ng isang magulang na bago magkaanak, inihanda lahat ng kailangan ng magiging anak. How much more your Heavenly Father? Lahat ay inihanda na niya para sa iyo bago ka pa niya likhain sa mundo. Ang Diyos ang gumawa ng panahon, siya ang nagbibigay ng panahon, subalit hindi siya limitado at hindi siya nakakulong sa panahon. Alam niya ang simula at wakas mo. Inihanda na niya lahat para sa iyo. At kung makikinig ka sa Kanya, your life will be easy. Hindi ko sinasabing wala ng trials at wala ng difficulties. But Jesus says, my yoke is easy. May kaginhawaan sa loob. Amen. Kaagapay, bibigyan kita ng susi upang sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dadaan sa iyong buhay, manatili kang malakas at matagumpay. Ang susing tinutukoy ko ay walang iba kundi ang God's Word, salita ng Diyos. Tama kaagapay, kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Feeding is fighting the enemy. We don't fight by fighting, we fight by eating. We eat God's Word and the enemy will be defeated. Kaya nga ang ginagawa mo ngayon ay nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaagapay, kumakain ka para ano? Para may lakas at panlaban ka. And as you are feeding, when you go back, you find the enemy is defeated. While the difficulties are still there, feed. While the challenges are still there, feed. Feeding is fighting. Feeding is winning. Ang nakakalungkot, yung mga hindi na-feed ng Word of God, saan sila kumukuha ng lakas? Hindi na nakapagtataka, napakabilis nilang sumuko at matalo. Bakit? Sapagkat wala silang lakas na harapin ang digmaan ng buhay nila. Kaagapay, may kanya-kanya tayong digmaan. Digmaan na kailangang ipanalo. And that's why the only fight for us is to fight the good fight of faith. Unang Timoteo, Kabanatang 6, Talatang 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng mga kaagapay natin. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Panginoon, naming Diyos, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo, patuloy na nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras pong ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Anumang sitwasyon ng kanilang buhay, Panginoon, alam namin, O Diyos, na kayo ay tutugon. Lord, nilalapit namin si Zion Putan, Lord, recovery from pneumonia, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito, O Diyos. Pinagpipray din namin si Teresita Perillo, Panginoon, na nandun po siya ngayon sa National Kidney Center at magkakaroon ng operation o gamutan, Panginoon, para sa kanya. Ang aming panalangin ay healing, Lord, para sa kanya at kalakasan sa kanyang physical na katawan upang mapaglabanan ang anumang sakit, Panginoon, na kanya nararanasan ngayon. At ganun din, provision para sa kanyang pangangailangan at sa medication, Panginoon, para po sa kanyang pagpapagamot.
Amin din dalangin kay Edsi Diamante, Panginoon, ang panalangin po namin para sa kanya ay patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon. Ganon din ang kalakasan at kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquilio, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray din namin si J.R. Balagao sa oras pong ito. Patuloy pa din pong kagalingan ng kanyang hinihingi sa kanyang na-stroke, Panginoon, at ang kanyang paa. At pagalingin nyo rin po ang kanyang father, Panginoon, na si Brother Bernardino Balagao, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sa kanyang therapy ay kayo po magbibigay ng kalakasang physical sa kanya. Lord, pag-iingat din at good health para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, amin ding inilalapit sa panalangin si Sister Lilibet Limin, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para kay Alpea Santos na mayroon pong karamdamang cancer sa mga oras pong ito. Lord, alam namin na kayo po ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa aming kapatid na ito according to your perfect will. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Amy Cristobal, Panginoon, pagpalain niyo siya, at ang ipinagpapasalamat namin ang kagalingan po ni Emily Santiago na nakalabas na po sa ospital. Ang kanilang patuloy pong kahilingan ay recovery from stroke, Lord, at naway makalakad na po siya sa lalong madaling panahon. Lord, amin ding idinadalangin si Rainier de la Peña, Panginoon, ang patuloy niyang pagpapagamot, o Diyos, ay amin pong dalangin na bigyan niyo siya ng kalakasan, provision, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan at araw-araw na ginagawa, na alam namin, Panginoon, na ikaw, o Diyos, ang magkokontrol sa anumang mga pangyayari sa buhay nila na pwedeng magbigay ng kabiguan sa kanila, pero hindi po kayo pumapayag ng inyong mga anak ay mabigo, Panginoon, bagkus matanggap ang inyong pagpapala at tagumpay para sa kanilang buhay. Lord, patuloy namin nilalapit si Grace Ann Mazo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanilang pamilya, Lord, mag-matured ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa inyo, at patuloy din po na ikaw, o Diyos, ang magbigay ng provision, finances, Lord, sa kanilang pangangailangan. Ganun din yung kanyang master's degree, Panginoon, na tinitik sa mga oras pong ito. Promotion, Lord, na kailangan niya, Panginoon, at magbigay papuri ito sa inyo, Lord. Maraming salamat po, at pinagpe-pray din namin si Nancy Eviota, Panginoon. Ang kanyang prayer request ay provision sa araw-araw, Panginoon. Ganun din ang protection sa kanyang pamilya. Lord, amin ding idinadalangin si Cherry Joy, Lord, good results ng psychological exam para sa kanyang work, Panginoon. Ang aming kahilingan, maipasa niya po ito, at ikaw, Diyos, ay kanilang patuloy na pasalamatan at paglingkuran sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ang patuloy na kagalingan ni Sister Dali Ortega, Panginoon, dyan po sa Arizona. Ang kanyang sakit po ay maaring magpahina sa kanyang physical na katawan, at alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ganon din namin pinagpipray, o Diyos, si Nanay Abby Dailo, Panginoon, yan po sa Cavite, at ang kanyang mga pinagkakaabalang negosyo, Panginoon, sa kanyang apartment, ay patuloy niyong pagpalain yung mga partners niya, Panginoon, at yung mga nagre-renta sa kanya, Lord, ay bigyan nyo rin ng proteksyon, o Diyos, at kapayapaan sa kanilang buhay. Patuloy namin inilalapit yung panalangin ni Sister Gladymay Manhares Alfino na magkaroon na po sila ng baby, Panginoon. Ay amin dalangin sa mag-asawang ito na pagpalain nyo sila, bigyan nyo sila ng malusog na pangangatawan, at proteksyonan sila sa lahat ng oras. At kayo po, O Diyos, ang magkakaloob at tutugon sa kanyang panalangin kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amin ding patuloy na ipinagpipray si Nanay Telma Manhares, Panginoon, good health para sa kanya
sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpipray din namin si Pastor Pablo Marquez and Nanay Biring Marquez. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga lingkod na ito, sa kanilang buhay paglilingkod, Panginoon, sa anumang kaparaanan na nais niyong pagdalhan sa kanila. Lord, maraming salamat po sa kanilang buhay. Lord, ipinagpipray din namin si Sister Lilian Guerrero, ang kanyang anak, Panginoon, na si Jem. Ay patuloy na kagalingan ang aming kahilingan para sa batang ito, Panginoon. Ganon din po kay Sister Nora Canciela. Patuloy niyang pagpalain ang aming kapatid Nora Canciela at ang buong Canciela family. Patuloy ko rin ipinagpipray, Panginoon, si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Lord, patuloy na gamitin niyo siya, ingatan niyo siya, anuman ang kanyang pinagkakaabalan sa mga oras na ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang gawa ng kanyang mga kamay. Maraming salamat po, ipinagpapasalamat din po namin sa inyo ang head ng FEBC Intercessors, Panginoon, na si Mami Auring Sumulong, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Lord, alam namin na siya patuloy niyong ginagamit as an instrument of blessing, instrument of salvation din. At ipinapakilala kayo sa maraming tao, Panginoon. Inaabot niya yung mga tao papunta sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At patuloy din namin pinasasalamatan at ipinagpipray na rin ang buhay po ng aming kamanggagawa na si Brother Engineer Romeo David. Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Si Brother Nonito and Sister Marlene Miranda dyan po sa NMM Corporation sa Silang Cavite. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito at ingatan niyo po ang kanilang buong pamilya. Panginoon, maraming salamat sa katugunan po ninyo sa bawat panalangin kahilingan, at alam po namin kahit pa yung mga hindi po namin nabasa, Panginoon, ay alam niyo po ito at kayo rin po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Nang lumapit sa